Kahit saan, posible po ang sunog. Pero gaano kaya tayo kahanda sakaling may sumiklab na apoy sa isang mataas na gusali? Tinutukan po yan ni Oscar Oida. Mahigit 20 tao ang nasawi at 70 naman ang sugatan matapos matrap ng lamunin ng apoy nitong Huwebes ang isang high-rise na gusali sa Dhaka, Bangladesh. Napag-alaman na kulang sa maayos na safety measures ang 22 palapag na gusali. Marami tuloy sa kababayan natin ang napatanong, paano kung sa bansa natin ito mangyari? Ayon sa BFP, meron naman tayong mga tinatawag na area ladder na may kakayanang magbuga ng tubig at iakyat ang mga bumbero sa matataas na bahagi ng gusali. Yun nga lang, hanggang 18th floor lang daw ang abot nito. Kung ang sunog ay mangyayari sa mas mataas pang palapag ng gusali, imamano-mano na ito ng mga bumbero. Inaakyat po yan ng bumbero at ginagawan. Meron ho tayong staircase natin na protected po siya sa usok, protected po siya sa init, fire rated po siya, doon po dumadaan. Sa Metro Manila, ang mga syudad daw na meron ito ay ang Quezon City, Marikina, Pasig, Pasay at Makati. Pero sa Makati, kung saan napakarami nagtataas ang gusali, dadalawa lang ang area ladder. Going yung ating procurement, so yun nga lang, dahan-dahan lang talaga, unti-unti dahil medyo mataas din yung mga halaga ng mga area ladder. More than 70 million ang isang unit. Kaya importante daw na bawat gusali ay sumusunod sa fire code ng bansa. We are making sure na lahat ng mga building, especially mga high-rise building, ay equip ito ng mga automatic fire suppression system, saka yung fire detection and alarm system, mga automatic sprinkler. So dapat mayroon lahat yan. At make sure din na lahat ng mga ginagamit dyan sa construction, especially yung mga pinto na ginagamit, ay yung mga fire rated. Para sa ngayon ay maiwasan natin pagkalat ng sunog, pagkalat ng apoy. Ang target daw ng BFP by 2034, fully equipped na sila. At least may isang fire truck bawat 28,000 na katao at 60,000 na firefighters. Sa ngayon, nasa 25,000 pa lang daw ang kanilang mga bumbero. Dapat din daw mas maraming fire station. Flashover happens usually between 3 to 5 minutes. So if we wanted to become effective, we would be at the fire scene before the flashover happen. Kasi pag nag-flashover na po, ay ang maabutan ng isang bumbero, tupok na po yung bahay. Tuloy-tuloy din ang pakikipag-ugnayan nila sa taong bayan sa mga interactive activities para maturuan ang mga ito, maging ang mga kabataan sa kung paano sila makakatulong sa pagsugpo o pag-iwas sa sunog. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.